traveling po tayo. Dito tayo sa California. Andito tayo sa Coachella at pupuntahan natin yung Dates Farm ni Mayor Jomar Hizon. Mayor, morning. Good morning. Morning po. Hello. Nakarating na rin. Yes, sir. Si Mayor Jomar Hizon po. So, sir, naalala niyo po yung unang na-vlog natin si Mayor. Sabi niya, dali niya ako dito sa Amerika. Dito sa kanyang Dates Farm. Nung nabanggit ko, that was magto 2 years na niya, no? Apo. Actually, December yata, 2022, nung sa Bayabasan. No? Apo. So yun, nagkatotoo na po. Nadala ko ni Mayor dito sa California. Dapat ang title ng document mo ngayon may visa ka ba? O yun. Yung iba kasi may visa, dalawa ibig sabihin may visa ka, at the same time may visa sa US. So ngayon, nagkaroon ka ng visa, edi ayan, nandyan tayo. At least matutuwa ang mga viewers mo niyan. Opo. Mayor, ikaw ang kauna-unahang Pilipino na nagkaroon ng Dates Farm dito sa US. Hindi ko kasi ma-claim dahil wala akong record na sa mga nagde-dates dito sa Coachella. Pero as far as I know, siguro isa sa mga Pilipino na may-ari. Kung meron man. Pero ewan ba, kung meron, basta we will find out once na pag may nanonood dyan, pag sinabi niya kung may alam sila, sabihin lang nila. But so far, meron akong kilala, meron din, sasabihin niya. But so far, pagkakaalam natin, kayo. Yeah. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, Kuya Ed po, yung brother-in-law ko, si Mayor Hizon. Yeah, good morning. Yeah, good morning po. Good morning. Si Sir Gerard. Gerald. Good morning. Oo. Yun na yun. Ito na, Mayor. Yeah. Sige, tapat mo pa dyan. Oo. At least actual na yan. Actual. Maya pagbaba, focus. Échale gas, está bien. Pesado. Mabigat din, ha? Okay. Mabigat po. Yan, tapat mo yan. Ayan. Sige. Para mga... Pwede na po kainin ito, Mayor? Pwede na yan. Oo. Sige, lagay na muna dito. So when they show it there, I'll be there. Oh. One of kakaibang experience, no? Kakaibang experience to. Ito ang totoo na farm, Mayor. Yan yung fresh from the tree. Fresh from the tree.
kitang-kita mo na, walang daya. Masira lagi yung kalira. Umuusok ngayon, Mayor. Ano? Alikabok. Alikabok? Ating sandstone yan kayo. Yung mga tabi-tabi dyan, pag mahangin, eh, lumilipad ang alikabok. Nas? May ka pala eh. Okay. Nagkakaibang experience, ha? Hindi na tayo nananaginip, hindi na tayo nagbibiro ngayon. Ano? Totohanan na to. Hindi, Totoo. alam mo ang ano ko kasi. Yes, Mayor. I have learned my experience sa pagkikipag-usap sa mga tao. Mm. Never say that you are an expert. Okay. Never say na ganyan na ang inabot mo. You might not know yung May- kausap mo Mas magaling, pala sa'yo. o di kaya mas maayos ang buhay kesa sa'yo. Just 2 days ago, nagpunta kami ng Mexico. Hindi yung Mexico, Pampanga. At may nakausap kami isang grupo ng mga negosyante. Hindi kami kumikibo. Hanggang sa nakauwi kami. And this morning, nakausap namin yung kausap namin, kasama namin Mexicanong nagpunta ron. Eh, tinawagan daw siya nung pinuntahan namin. And they didn't realize, dahil nagpunta kami doon, naka-shorts kami. Sabi niya, yung mga, sa pag-i-English na niya sa akin, yung mga kasama mo pala, napaka-humble. Why? Sabi ko, what did they tell you? They found out later on who you are, sabi niya. Well, sabi ko, we don't have to brag anything because, you know, we might think we're somebody, but there are people that they're more or they're better than us, sabi ko sa kanya. Kaya hindi maganda yung pag nagsasalita ka, parang ikaw na lang ang magaling. At least, yan. Kikita mo, tuwan-tuwa ka na dyan. Hindi na tayo nagbibiro dyan. Ha? Alam mo, dun sa atin, merong dinocument doon na sinasabi niya, pwede na raw ang dates. Hindi po pwede, I'm telling you. Why? Later on, may explain natin sa inyo. Bakit hindi po pwede ang dates? Except for, as far as I know, naiisa o hindi, merong isang variety na po pwede. Na po pwede. Pero all the rest, bakit hindi po pwede? Sasabihin ko sa inyo pag nandun na tayo. Hintayin lang muna natin. Tapos, Tapusin natin yung harvest. Pakita sige. natin, Mayor. So sa isang tree, Mayor, anong tawag sa ganyan nga? bunches. Bunches. Ilang bunches? Yan. Biruan mo. Biruan mo ang laman yan, no? Pinatira ko yan actually. Dapat Ubus na. wala na yan. Or kung napaaga ka, dapat naabutan mo na talagang hitik na hitik ba? Ibig sabihin puno-puno yan. Kung titignan mo, mayroong mga net na nakabukas na. Dahil nag-harvest na sila ng unang stage, unang batch. Like itong tree na to, ilang bunches to? Bilangin natin. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ilan? Mga 13?
Meron ba banda riyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Isa lang ba? 12. 12 bunches. Ito, hindi pa tapos to. Ja, is toch? Kijk, kijk. Baka lang mga buri karena malibot. Yan, itong bayo. Pulisan nila Iraq na napili. Tapos, Mayor, ito yung sinabi mo na ano lang, ilang years lang ito? Mamaya ibibigay sa iyo yung picture. Sige, ganun lang natin. I-explain ko rin sa iyo mamaya to. It's weird mo. Election day, yaka di pay mayor din. Ay, kumakang retrato, bantati ko na masubin. Sa madalit salita, maswerte ka rin sa isang bagay. Bakit? Sa isang banda. Yes, Mayor. Bihira naman kasi ang mga Pilipino nakakakuha ng mga tourist visa. Opo, opo. Tiyempo, nung tinanong kita kung may visa ka, Wala pa noon. bukod sa ibig sabihin ng visa, yung may kakayahan ka. O ano, may visa ba yung the same time visa sa Amerika, no? Anyway, sige. Yes, Mayor. Gusto ko lang itanong, paano ka na nagkaroon ng, bakit mo naisip magkaroon ng farm dito sa California? Unang-una, gusto ko talagang, dahil medyo negosyante tayo, yung karamihan sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Amerika, unang pinapangarap nila yung magkakotse, no? Pag nagkatrabaho yan, gusto nila magkakotse dahil para dito sa Amerika, essential ang sasakyan para pag nagtatrabaho. Hindi naman lahat ng pinagtatrabaho na irota ng bus. Pero meron din. So sumunod yung mga kababayan natin, sumunod na pangarap nila magkabahay dahil mahal ang renta. Para sa akin naman, pwede naman tayong makitira kung sa bahay Lalo na incidentally nakabili ng bahay ang aking mga magulang dito. Kaya hindi ko na inisip na bumili ng bahay. Pero siguro kung bibili man ako ng bahay, produkto na o bunga na ng mga yung kinita ko sa mga Dito. dates na ito ang pambibili ko ng bahay. Kaya gusto mo unahin Unahin muna. farm. Una, bakit dates? Kasi karamihan natin pag sinabi mo Amerika, papasok sa isipan mo yan, oranges, apples, cherries, yung mga ano pa ba yung pistachio, no? Meron pa. Persimmon. Persimmons, gano'n. Pero nung kino-compute ko, tsaka ubas pala, grapes, no? Grapes. Nung kinompute ko, sabi ko, may binebenta sa akin ng orange orchard. Ganyan karami, may bahay. Kinompute ko, sinabi ko, ganyan lang ang kikitain yan. Dito sa Amerika, pag bumibili ka ng isang negosyo o property, kailangan din, siguro, I'm talking about California, ha? Kailangan din i-disclose mo kung ano ang pwede malaman ng isang namimili. Pag hindi mo din-disclose yan at nakapasok dun sa batas nila, ay may pananagutan ka.
So, tinanong ko sa kanila kung magkano ang kinompute ko kung magkano kinikita nung orange orchard. Doon sa kasama ko. Tapos, tinanong namin doon sa nagbebenta, how much do you make in this orchard? Nung sinabi niya, biglang tumingin sa akin yung kasama ko. Napamura nga siya. Sabi niya, ba't ang galing mo? Sabi niya, ba't alam mo ang kikitain niya? Pero pagpaumanin po, kuminsan na nabibigla yung pagsasalita natin. Pero it's like an expression lang. Hindi Okay. hindi mo tayo na gano'n. Kahit hindi mo ikat yan, okay lang yan. No? Kaya lang, it's an expression. No? Mayayari sa YouTube. Hindi, wala naman. Dating presidente natin, nagmumura yan. Hindi na nila kinakat yan. Hindi nila ikakano, matutuwa. Ay, mas maganda nga, huwag mo nga ikat. Very natural lang. Okay. Yeah, at more because... oh, you want to dump him here? Okay, that's Sige. good. Ibig sabihin, Mayor, okay, balikan natin yung Sige, sinabi bago... na orange. okay. Yung orange. Okay, dun sa orange orchard yun. So sabi ko, bagamat napakagandang tignan, Oh. di ba, ewan ko, it's your first time here. Pero inabutan mo kung minsan, pagpanahon ng mga oranges, may makikita ka sa kalsada, sa mga kanto, nagbebenta sila ng isang sako, kung minsan $10 lang. Okay. And way back in the 80s, $5 pa nga lang. Ngayon, 10, baka $15, ganun, isang sako na. So sabi ko, hindi kikita. And Okay. incidentally, ganun nga ang nangyari. So, hindi ako nagtuloy doon. Okay. Hanggang sa isang araw, sabi nung salesman ng real estate, broker, meron akong alam na property na binebenta nila, sabi niya. It's an idle land at murang-mura. Idle land. Oo, bakanting lote, walang bahay. So, tinignan namin. Nung tinignan namin, nasa ano lang. Kasi yung broker na yun, nakauwi na kami nung sinabi niya, nasa internet. So, inano ko, zinom ko yung area. Sabi ko, gusto ko. Nag-down ako ng $10,000, sinabi ko sa asawa ko. Hindi mo pa nakikita, Mayor? Hindi ko nakikita. Internet pa lang. Oo. So, nag-down na ako, na-escrow na yung pera. So, pagdating namin doon sa ang property ito doon sa Riverside. Pagdating namin, kalalapag na aeroplano, that very same day, diretso kami doon sa property, hindi na kami pumunta sa bahay. Okay. So pagdating namin doon, tinignan ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, ayoko ang property ito. Nako, sabi ko. Nako, paano yung diniposito natin $10,000? Di ba sabi niya, basta ayoko ang property ito. Nung marinig nung kaibigan ko yun, sabi niya, alam mo, siyempre kararating nyo lang, pagod pa kayo. Oh. Relax, umuwi muna kayo, pahinga kayo. Tomorrow, susunduin ko kayo at dadalhin ko kayo. Yung broker mo, hindi alam ang daan dito kung saan kayo inikot-ikot. Ang tingin nyo kasi, napakalayo ang property. Okay. So, kinabukasan, sinundo kami nung kaibigan ko. Dinaan naman kami doon sa pinakamalapit. So, ako naman, malapit, malayo, okay naman sa akin. That is around 15 minutes from the house that my mother bought doon sa area yon. So kinabukasan na dinala kami doon, natuwa ang asawa ko, pwede, sabi niya. And we bought that property worth $325,000. It's a 9.3 acre property. Mura yun, ha? Mura. So, tinamnan namin ng dates. Ito na yun. Hindi pa yan. Iba pa yun? Hindi pa. Okay. So, bakit gusto kong tinanim kong dates? Sabi nila sa akin, you cannot grow dates in that area. Why? Look at those dates sa tabi ng sa mga mall, yung mga sa parking lot ng mall, sa mga commercial area, may mga dates nakikita ko.
why they survive and they have fruits. Sabi ko. I didn't realize, I only found out just recently, ngayon lang, na tama sila. Bakit? Kung titignan po natin ang dates, bubunga kahit saan. Pero, magiging maayos ba ang bunga? Kung quality ba? Kung titignan natin, hindi ba merong na-interview doon sa ating sa Pilipinas, sa kababayan natin. No? Sabi niya, actually, dahil ang mga iba-ibang mga news media outfit at saka they were so excited nag-i-interview. Oo nga naman, bakit hindi mo interviewin alam natin ang dates nasa Middle East lang kung saan mainit. Bakit doon lang? At ngayon, bakit dito sa Amerika hindi naman mainit? Malamig nga dito, pwede. Bakit kanyo? Kasi ang dates simula ng, let's say, pag mga matured na yung mga dates, as early as February, lalabas na yung mga bulaklak niyan. February, tapos March. At magbubloom yan siguro by the end of the month ng mga March, magbubloom. Kaya lang hindi sabay-sabay. Hindi sabay-sabay. Pero how are dates pollinated? They're being pollinated naturally sa mga insekto, mga bubuyog, mga butterflies, Dito by air kasi kung may mga paligid malakas yung hangin. Hangin, malakas. Ngayon, ang mga dates kung titingnan natin, mas maganda ang artificial pollination with the intervention of tao. Human. Oo. Ginagamitan nila ng mga makina, blowers. Pero bakit mas maganda? Kasi natatimingan yan sa pagbubloom ng bulaklak na babae. Pero, bakit pala may natural po, may artificial pollination? Kasi po, yung mga punong yan, mga babae. Yung mga pollen ng lalaki, iba ang pinanggagalingan. So gumagamit sila ng blower na pag nagbubloom at hindi naman sabay-sabay. So let's say nagbubloom isang linggo ngayon, i-sprayan lahat yan ng hangin na may kasamang pollen. So male pollen. Male pollen. So after a week, ganun na naman. So on the third week, ganun. Pag nakita nilang halos sa pangatlong beses tapos na, okay na yon. Pero meron nga dyan nakita ko. Bakit? Madilaw-dilaw pa tulad nito. Sabi ko, without any pollination, tignan mo to. Against, natural na dates, Ito, bakit parang may maputi-muti yung, yung pong iba, akala nila, ang dates natin, niluluto, nilalagyan ng asukal. Hindi po. Pag ito ay, pina-process nila, dumadaan sa paghuhugas at tumagal, mag-uumpisa yan ng kakatas niyan, lalabas niya yung natural sugar niya. Pero, pag hindi mo hinugasan, may mga alikabok at saka mga dumi-dumi ng konti, but it will stay longer ang shelf life. Kahit wala yan sa refrigerator, kahit ng room temperature, except kung mataas ang humid. Sa Pilipinas, hindi rin po pwede dahil sa hangin lang, makakakuha siya ng moisture. So, hindi ho tatagal. Pero pag refrigerated dito sa Amerika, kahit na tatagal yan dahil mababa ang humidity dito sa Amerika. So, California specifically. Sa other areas in the US, meron pong mataas ang humid, Ngayon, ano ang magpapatibay doon sa sinabi ko? Magbukas ka ng yung mga chips ba? Yung say yung Doritos. Doon sa Pilipinas after 1 or 2 hours pag kinain mo yan ulit, makunat na. Makunat. Pero ito, minsan nakabukas yan 1 linggo na. Malutong pa. Ang chicharon, ganun din. Dito binuksan mo, binabayaan mo lang ng ganun, malutong pa rin. Yun ay nagpapatunay na mababa ang humidity dito sa California.
No? Ngayon, pag ang dates hindi na artificial pollination, ang mangyayari, magmamature pa rin. But there will be delay. Ano ang magiging delay? Tulad nito, tapos na po ang harvest natin. Anong buwan? November. Actually, medyo late na po ang pag-harvest ng second harvest. Noong September 19, tinawagan ho ako ng caretaker ko at sabi niya, you have to harvest. Otherwise, they will dry and they will shrink. Meaning, they will lose so much weight at matatalo ka. But ako naman, gusto ko itong ganito dahil pag kinain mo, parang kumain ka nung yung caramel na kending makunat, no? Para sa akin, masarap. Para naman sa kanila, hindi raw. Alam ko ang dahilan, bakit hindi Bakit ka mo? Pag mataas ang moisture, mabigat ang timbang, you make more money. May business side yung iniisip nila. Well, anyway, that's how they do it, that's how they prepare it. Ngayon, pag inabutan mo ng ganito at ganito ng panahon, wala nang init. So it started the temperature started to go down. Kailan tayo bago lang, no? Bago And lang. siguro October 30, medyo bumaba na ng konti ang temperature. Pag bumaba na ang temperature at ang dates mo marami pa yung ganito. O lalo na, ito may madilaw-dilaw pa. Lalo no. Kumbaga sa masususpend ang pagtuyo. Yung pagiging ganito niya. Ang pagiging ganito niya. Bakit? Napunta na sa refrigerator. Ibig sabihin, pag napunta na sa refrigerator, hindi na matutuloy ang pagpapatuyo mo. Halimbawa, Mas-stop siya. Mai-stop. Masususpend. Masususpend. Halimbawa, nagpapatuyo ka ng daing na bangus, binilad mo. Halfway, biglang-bigla, nilagay mo sa refrigerator, ano mangyayari? Parang in-stop mo ang proseso. Kamukha rin sa dates. Ngayon, di lumamig. Come January, February, babagsak naman ang ulan dito sa California. Kasalukuyan mong yan pinatutuyo, nandyan sa halimbawa, iniwan mo dyan sa puno, biglang umulan, ano mangyayari? Mag-absorb ng tubig yan at pagkatapos maya-maya, lagi ng ulan-ulan, masisira na. Mabubulok na. Mabubulok Hindi na matutuloy yung Hindi ganito. na matutuloy yung pagtuyo niyang kamukha nito. Kaya, sabi sa akin nung caretaker ko, huwag mong pabayaan na ikaw ay magmenos yung sa pagpo-pollinate, may konting gastos, pero ang pag-harvest mo naman ay mas maaga. It will not coincide with the lowering of the temperature ng weather dito sa California. Yun Before ang pa dumating yung taglamig, paglamig, nandito ko na sa ganitong stage. nandyan na dapat yan, stage na yan. Hindi na yung meron ka pang ganito, o di kaya, lalo na worst, yung talagang ganito pa lamang. Ganyan. Yun yung reason kung bakit kailangan mo mag-artificial Pollination. Oo. Yun Hindi mo nahintayin yung natural. Hindi. Pero kung titignan mo parang po pwede. Kung ang weather ay kamukha ng Middle East, consistent yung mainit. Na mainit. Consistent. Kaya kahit hindi sila mag-artificial pollination doon, nakapalibot man lang yung mga lalaking puno. Dahil mahangin din doon, okay na yun. So dito, hindi po pwede. Dahil ang temperature dito, una, baka akala po ninyo dito sa California, wala pong ulan. Meron pong din. ulan. But hindi po ganun kamukha sa Pilipinas na maulan. Pero meron din. Merong tag-ulan, merong matinding init dito sa area to. Pero sa ibang area, hindi po masyado. Pero dito po sa area to, umaabot po ng 121 degrees Fahrenheit ang init po dito. Kaya suitable na suitable sa mga dates. Ngayon, ano pong variety ito? Ito pong variety ito ang tinatawag nilang medjool. At marami po akong naririnig, meron ding barhi, yung barhi na yon,
Pag naging ganyan na kulay, pwede nang kainin. Itong medjool, hindi. Pwede Hindi pong kainin, pero piniprefer po nila ang medjool na aabot sa ganito. Yung barhi naman, kahit na po ganito, masarap. Parang siniguelas. So, meron ding deglet, merong sadiri na sinasabi, pero I'm not very particular with other varieties. Dahil dito po sa Coachella, California, ang alam ko, dahil po sinasabi ko, ang alam ko lang, hirap po kasi kung magsasabi tayo ng akala mo, eksperto po tayo. Okay. Hindi po ako eksperto sa larangan ng dates. Subalit sa kaunting panahon na nagtanim po ako, yung pong pinakamatandang puno dito, 7 years na. Pero yung iba, medyo bata dahil hindi naman po 100% pag tinanim mo, mabubuhay. Ngayon, balik po natin doon sa property doon na binili ko ng 325,000. After 4 years, when I decided to relocate, dahil mas malaki na po ang objective kong lupa, yun 9.3 acres, ito po ay 35 acre na property. Sabi ko, I have to relocate. Ang 35 acre property is 14 hectares. Because an acre is like 0.4 of a hectare, parang ganon. So this is 14 hectares. So we decided to sell the property in Riverside. After 4 years, yung 325 na yun, naging 720,000. So kumita. Nag-appreciate. Nag-appreciate. Ngayon, paano naman po ang nabili ang Ito, no? Ito lupang na. ito? Di, nag-search po ako sa internet ulit. May nakita ko na property, they're selling this property. Ang presyo nakalagay dito, $850,000. So, yung broker namin, yung nagbenta sa akin doon sa Riverside, sabi ko sa kanya, pakitingin mo nga yung property doon sa Coachella, sabi ko. So, tinignan niya. Hanggang sa nakipag-negotiate siya, ang sinabi he was able to reduce the price from 850 to 580. So, nag-escrow kami ng pera. Pagdating dito, sabi sa akin, may problema tayo. O bakit naman? Yung binebentang lupa sa iyo, walang pipirma. Kasi yung isa sa mga kapatid, nakabilanggo. Pati kuha sila ng abogado, bibigyan natin ng panggastos. Ay, kakausapin ko, sabi niya. So, hanggang sa naghihintay kami, wala nangyayari. Hanggang sa sabi nung pinsan ko, sabi ko, sige, di bale na. Pabayaan mo na lang. Nung isang araw, tumawag ang pinsan ko. Sabi niya, yung property binibili mo 580. Pwede mong bilhin, sabi niya. Sabi nila, walang pipirma. Hindi. Kaya pala hindi pwedeng ibenta sa'yo dahil may utang sila sa city, sa real property tax. Umabot na mahigit $100,000. So, sige, sabi ko, in-auction nila ang property ito. Nung in-auction nila, sige, labanan natin, sabi ko. 2 titulo ang 35 acre na property ito, isang 20 at saka isang 15. So, inunan ng city ang pagbenta ng 20 acre property. So, nagbibidding 12 midnight sa Pilipinas, dito 9 o'clock na in the morning. So, naglalaban sila sa auction. Hanggang sabi ng pinsan ko, talo tayo. Maya-maya, nananalo tayo. Ganon. Hanggang sa bandang huli, sabi niya, uy, natalo tayo. Bakit? Sabi ko, natalo tayo ng $600. Lang? Oo, $600 lang ang pagkatalo natin. Sabi niya, sige, pabayaan mo yun, yung 15 acre ng property naman. So, nilabanan namin 15 acre property. Nakuha naman namin ng $130,000. Doon sa unang 20 acre property, ang bid namin is 150, yung kalaban namin 150,600. O anong gagawin mo ngayon sa 15 acre property? Sabi niya, ang nasa isip mo,
35 acre, maliit naman ngayon yan. Paano yan? Sabi niya. Walang problema, sabi ko. Tawagan mo yung nanalo sa kabila. Paano ko tatawagan? Hindi ko naman kilala. Kilala ko, sabi ko. Paano mo kilala? I-google mo ang pangalan niya, Paula Turner, sabi ko sa kanya. At lilitaw ang telephone number niya. Sige nga, sabi niya, ginugel niya ang pangalan. Lumitaw ang telephone number. Tinawagan niya. O, ano sasabihin ko? Sabihin mo sa kanya, you are giving additional 20,000 on top of the bidded price na pinanalo niya. Ito sinabi niya yan. Habang sinasabi niya, oh, wait a minute, sabi nung Paula Turner. How did you find that quick? Oo nga naman. Biruan mo after, wala pang 30 minutes pa lamang sinasabi, how did you find? Masyadong, hindi siya makapaniwala. Sabihin mo, ano sasabihin ko? Sabihin mo, you're the bidder on the other end, sabi ko. We're the bidder on the other end, sabi niya. Oh, okay, sabi naman niya. Give me 3 days, sabi naman ng Paula Turner. So, on the second day, tumawag na. Sabi niya, I don't like $20,000. I like $100,000 on top of the bidded price. So, 150 plus 100 to 50. Sinabi ko naman sa pinsan ko, sige, sabi mo, bibili natin. Pambira ka naman, sabi niya sa akin. Natalo lang tayo ng 600, tapos magpapatong tayo ng 100,000. Pabayaan mo, sabi niya. Sagot ko naman sa pinsan ko, alam mo, may mga taong sadyang ipinanganak na may diskarte sa buhay. Madiskarte siya. She should be rewarded for that. Sabi ko, kung 100,000, kung mga gano'n man, so be it. Pero alalahanin mo, sabi ko sa kanya, binibili natin ang property yan at 580. From 850, pumayag sila ng 580, kaya lang hindi kami nagtuloy dahil nga may babayaran sa tax. So, 150, 1,600 plus 100, 250,600. Plus yung 180, 380,600. That is lower than almost 200,000. Di mura pa rin. Ito na original. Na sa 580. Gumagano ng pinsan ko. Di sige, sabi niya. Sabihin mo sa nanalo, pupunta kami dyan at dadali namin, gabayad kami. So, lumipad kami dito at binili namin. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.